Hey everyone, so kung gusto mong matutunan kung paano gumawa ng passive income blog in 15 minutes or less, then para sa'yo talaga tong video na to. I-walk through ko kayo exactly sa step-by-step process ko. Kung paano pumili ng niche, gumawa ng blog from scratch, at paano mag-monetize gamit ang affiliate links, Google AdSense, at iba pang paraan. Yung goal ko for you guys ay pagkatapos nyung panoorin tong video, kaya nyo nang gumawa ng sarili nyong blog. Kayo lang. And yep, good news. Kahit sino kayang gawin to. Hindi mo kailangan ng coding experience at madali lang talaga yung proseso para makapag-start. Ang passive income vlogs, sobrang ganda. Matagal na itong ginagawa ng iba. And kung tama ang approach mo, pwedeng mag-lead to ng steady na passive income. Pero sasabihin ko rin na kailangan mo ng malinaw na step-by-step plan at kailangan mong i-execute to ng may direction at intention. Let's get started na sa exact step-by-step plan ko. Pero syempre, ano nga ba talaga yung passive income blog? Well, basically, blog siya kung saan gumagawa ka ng content na usually nakafocus sa isang specific niche. Nagbibigay ka ng value sa readers mo through articles. Pwedeng review articles, pwedeng tutorials, or kahit ano pa. Pag may bumisita sa site mo at binasa yung article mo, pwedeng gamitin nila yung affiliate links mo. May kita nila yung ads at baka bumili pa sila ng sarili mong digital product. Proven na talaga to as a way to earn money gamit yung sarili mong website. Step number 1, alamin mo muna kung anong klaseng niche ang gusto mong isulat. Sobrang importante nito. Parang ito yung magiging foundation ng buong business mo, kaya kung hindi ka knowledgeable or passionate about dito, mahirapan kang gumawa ng content consistently. So super in-encourage ko kayo na pag-isipan talaga kung ano exactly yung gusto mong pagtuunan ng blog mo. And ayun, madami talagang nagtatanong sa akin, paano ba talaga ako makakaisip ng niche? Well, para sa akin, unang importanteng bagay na dapat mong malaman ay sobrang dami talagang niches out there. Pwede kang gumawa ng blog na nagre-review ng tech products, kunwari, computers. Paano naman yung tungkol sa kung paano makakuha ng quality sleep? Pwede kang mag-review ng consumer electronics, magturo kung paano kumita ng pera. Pwede kang mag-blog tungkol sa sports, finance, as in literal na endless yung options. Ang pinaka-importante talaga is pumili kayo ng something na may value. Tapos, pangalawa sa pinaka-importante, kung gusto mong kumita through your website, kailangan mong makahanap ng tamang affiliate programs na pwede mong i-promote at mag-brainstorm din kung anong digital products ang pwede mong ibenta. Pero pag-uusapan natin yan mamaya sa video na to. So once na na-identify mo na yung niche mo, lipat na tayo sa step 2 at yun ay ang pumili ng website host at gumawa ng website mo. I'll be showing you guys kung paano gawin to gamit ang Hostinger. Isa sa mga favorite kong web hosting platforms kasi sobrang affordable niya. Pwede nyong gamitin yung link sa baba or pumunta sa hostinger.com/charliechang at basically pwede kayong sumabay habang pinapakita ko kung paano i-set up ng maayos yung website nyo. So gaya ng sabi ko, pag kinlik nyo yung link sa baba or pumunta kayo sa hostinger.com/charliechang, mapupunta kayo sa exact landing page na to. Baka iba yung itsura sa inyo, depende kung kailan nyo siya kinlik. Pero dapat halos ganito pa rin yung itsura. Ang gagawin nyo lang ay pumunta sa claim deal, tapos i-click nyo yun. Lalabas ngayon yung mga plan options nila na pwede nyo pagpilian. Merong single, premium, at business web hosting. Magkakaiba sila ng presyo, pero para sa 99% sa inyong nanonood ngayon, feeling ko premium web hosting talaga yung best choice. Pwede kayong gumawa ng literal na 100 different websites gamit tong plan na to. Samantalang yung single web hosting, isa lang ang kasamang website. Meron kang 100 gigabytes ng storage, may free email addresses, unlimited bandwidth, at unlimited databases din. Kasama rin dito ang free SSL na super important at may free domain ka rin na required talaga para dito. Pwede mo na rin i-build yung website mo gamit ang WordPress na siya rin talaga yung marirecommend ko. Meron din silang business web hosting. Kapag talagang malaki na yung website mo, pwede ka nang mag-upgrade doon. Pero para sa karamihan sa inyong nanonood ngayon, premium web hosting na yung tamang choice. So, i-click ko na to, then add to cart. Tapos dito, pwede mo nang piliin kung gaano katagal mo gustong i-avail yung web hosting mo. As you can see, yung 48-month package talaga yung pinakasulit sa lahat. Paggawa ng website is a long-term thing. Kaya hindi ko talaga marirecommend yung 1 month or 12-month plans. Usually, I go with 24 months minimum. Pero 48 months talaga yung best deal. So, for this video, yung pipiliin ko is 48-month plan. Kasi feeling ko yun talaga yung pinakasulit. And yep, lumalabas na ganito lang yung presyo niya per month. Tapos may free domain, SSL, at marami pang ibang features. So, scroll down tayo sa create your account. I'll enter my email address, then punta na ako sa select payments. Now, kung pinapanood nyo to, congrats. Kasi may isa pa akong discount code na makakadagdag ng 10% off sa price. So, highly recommended ko na gamitin nyo yun. Hostinger was kind enough na ibigay to for my audience. So, ang gagawin ko is punta lang tayo sa have a coupon code, then type natin yung Charlie Chang, click apply. At automatic na agad na madadagdagan ng 10% yung discount. So, ayun, around $120 for 4 years ng web hosting na pwede ka nang gumawa ng literal na 100 different websites. After that, ilalagay ko lang yung credit card info ko dito, tapos i-click ko yung submit secure payment. Ngayon, nandito na ako sa Hostinger dashboard. Ito na yung makikita nyo after nyong mag-check out at makagawa ng account. First thing na gagawin ko ay claim yung domain. Tatawagin natin tong Charlie Passive Income Blog at pipiliin natin yung .com. I recommend na piliin nyo talaga yung related sa niche nyo. Syempre, pero since general video lang naman to for you guys, ito muna yung pipiliin ko for now. So, i-click natin yung check availability. Nice, available pa rin yung domain na yun. So, i-click ko na yung claim domain
dito. Pagkatapos ko lang i-register yung domain, i-click ko lang yung country ko, United States, tapos click next. Then if i-fill out ko lang lahat ng info dito. So now na nasubmit ko na yon, magiging pending verification muna yung domain ko. Ang next step natin ay pumunta sa hosting. Ang gagawin natin ay click yung setup dito at dito na natin sisimulan yung pagbuo ng passive income blog natin. So i-click ko lang yung start now dito, pipiliin ko yung I'm creating it for myself, then I'm building it myself, tapos pipiliin ko yung blog. Tatanungin ka niyan, do you need help building a website? I-click natin yung no thanks. Pero piliin nyo kung ano yung pinaka-okay para sa inyo. Ngayon, ang gagawin ko ay i-click yung create a new website. Piliin natin yan. Tatanungin ka kung gusto mong gamitin yung WordPress or Hostinger website builder. Either one, okay lang. Pero para dito, piliin natin yung WordPress. Yeah, WordPress is awesome. Kasi majority ng website sa internet ay gawa gamit ang WordPress. And kaya nyo talagang gumawa ng sobrang ganda at professional looking websites dito. Super dali rin niyang gamitin, as in sobrang straightforward. So dito, gagawa ko ng login details para sa WordPress account ko. Tapos gusto rin nating mag-add ng plugin sa website natin. Pero for now, i-click ko muna yung skip this. Kung may nakita kayong itsura ng site na gusto nyo, pwede nyo namang piliin agad yun. Pero for now, i-click natin yung skip. Piliin natin yung existing domain natin, then i-click natin yung finish setup. So ngayon natapos na yun, i-click natin yung edit website. Okay, dadalhin tayo niyan sa page na to. Ang gagawin natin ay i-click to, at ito na yung magiging main dashboard ng WordPress website natin. First thing na gagawin ko ay pumunta sa plugins. May ilang importanteng plugins na gusto nating laging nandyan. Halimbawa, Akismet. Yan, magandang i-activate to. So i-click natin yung activate. So ayun, ituloy nyo lang by clicking set up your Akismet account. Pero ako, hindi ko na muna gagawin yan para makatipid tayo ng oras. Balik tayo sa plugins. After that, punta tayo sa add new. Search natin yung Yoast. Sobrang importante nito para sa SEO ng website mo. Click natin yung install now. After nyan, kunin din natin yung Elementor. Maganda talaga tong web page builder na to. Must have siya. Click install now, tapos activate din natin. Ngayon, na-add na natin yung mga plugins na to, make sure na i-activate mo silang lahat. After that, pwede ka nang magsimulang gumawa ng website mo. Pero bago yun, punta muna tayo saglit sa setting. Tapos piliin natin yung permalinks. Ang gagawin ko, i-click ko yung option na post name. Mas maganda to para madaling mahanap ng audience mo yung mga posts mo. At mas okay rin to for SEO. Then, i-click lang natin yung save changes. So ngayon, after nyan, punta naman tayo sa appearance. At dito na natin idadagdag yung theme ng website natin. Ito basically yung magiging kabuoang itsura ng website mo. So ang gagawin ko, punta tayo sa add new. Makita nyo ditong sobrang daming magagandang templates sa WordPress na pwede nyong gamitin. Professionally made lahat to. At isa talaga to sa pinakamalaking selling point ng WordPress. Kasi ang dali niyang gamitin para gumawa ng professional looking website kahit wala kang coding skills or bayad sa developer. So mag-search tayo ng themes, type natin yung blog. Pwede nyong i-browse dito kung may design na nag-resonate sa inyo or tingin nyong bagay sa gusto nyong look. For this video, piliin muna natin tong isang to. Pwede kong i-click yung preview para makita kung ano yung itsura niya. And sa tingin ko, mukha siyang malinis at maganda. So click natin yung install, then activate right after. Pag na-activate na yung theme, pwede na tayong mag-click ng customize dito. And ayun, ito na yung built-in editor na kasama sa template na to. Pwede nyo tong gamitin, sobrang dali lang. Hindi ko na masyadong i-explore tong video na to. Pero meron akong separate video kung saan pinapakita ko exactly kung paano gawin mismo yung blog. And yan, nakalink yun sa baba. Basically, ang marerecommend ko ay gamitin nyo lang yung built-in editor para sa homepage. Kunwari dito, gusto kong i-edit ang kahit anong part. I-click ko lang yung edit button, tapos papalitan ko yung site title to something like passive income blog. Don't forget, i-click nyo lagi yung publish para ma-save yung changes. Pwede nyo rin palitan yung mga images dito at i-customize yung type ng menu na gusto nyo. Yes, halos lahat ng nasa page, fully customizable. After ma-customize yung homepage, baka gusto mo nang gumawa ng new pages. Kunwari, about page, resources page, or kung ano pa man na bagay sa blog mo. After nyan, punta tayo sa posts. At dito nyo nagagawin lahat ng iba't ibang blog posts nyo. May kita nyo na may mga pre-populated posts na kasama sa theme. Pwede nating i-click yung isa para makita kung anong itsura niya. So, ito na yung actual editor. Pwede tayong magdagdag ng text dito. Pero gaya ng sabi ko kanina, hindi na muna tayo magfo-focus masyado sa website building part. Kasi meron naman akong separate video na nakadedicate para ituro yun ng buo sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano gumawa ng blog posts mismo. Ngayon kasi dahil sa mga AI at iba pang tools, mas madali na talagang magsimula ng blog ngayon kumpara sa ilang taon ng nakaraan. Pwede nyo gamitin yung mga tools like ChatGPT para tumulong sa research at gumawa ng first draft ng article nyo. After nun, syempre, i-edit nyo pa rin at i-make sure na maayos pakinggan yung article bago nyo i-publish. Syempre, pagdating sa blog, content lang talaga yung pinaka-importante. So, hindi ko marerecommend na basta gagamit ka lang ng AI, hayaan mo na lang siyang gumawa ng article. Tapos, i-copy-paste mo na lang yun agad sa blog mo. Hindi yun mag-work. Walang mabubuong trust sa audience mo sa ganong paraan. Ang mas okay gawin ay gamitin mo lang yun as starting point. Gamitin mo siya for research at para lang mas mapabilis yung proseso mo kada blog post. Ang pinaka-importante talaga ay gumawa ka ng content na may value para sa readers mo. Kapag ginawa mo yan, mas magkaka-trust sila sa'yo. Gagamitin nila yung affiliate links mo at mas madami kang pwedeng maging ways to monetize. So, next step natin ay pumili ng affiliate programs na gusto mong i-promote. Ilalagay kami ng links to resources na makatulong sa inyo dito. Pero basically, ang gusto mong mangyari ay mag-start ng isang affiliate marketing platform. For this video, gagamitin natin ang Impact Radius. Isa tong sikat na affiliate marketing website. And feeling ko may hundreds or even thousands ng brands dito na pwede nyong salihan at applyan
ng affiliate program. So ayan, nandito na ako sa dashboard ko. Pipili ako ng company na nakatrabaho ko na dati. So ayun, Nectar Sleep, yung isa sa mga nasalihan ko na. Pag once approved ka na, pwede ka nang gumawa ng affiliate link. Ang gagawin ko, i-click ko lang yung create link dito, mag-generate siya ng link, tapos pwede ko na siyang i-copy. So itong link na to, pwede ko na agad i-paste sa blog post ko. As you guys can see, para sa program na to, makakakuha ka ng $100 per sale or 12%. So yep, lucrative din talaga tong program na to. And siguro nahulaan nyo na, ibig sabihin, nasa niche ng Better Sleep yung blog ko. So gamit yung link na ginawa ko kanina, pwede na akong pumunta dito. Papalitan natin to, syempre ng Nectar mattress. So ayan, example title lang yan. Scroll down lang tayo dito, tapos ilalagay ko yung text na check it out here. Tapos ipapaste ko na yung link. Gusto ko rin siyang i-highlight. Click ko to, tapos ayun, ganun lang. Ngayon habang binabasa ng reader yung article mo, may kita nila yung link na yan at pwede na nilang i-click. Effective to, lalo na kung reviews or how-to tutorials yung content mo. And yep, malaking part talaga to ng potential income ng blog mo. Next thing na marerecommend ko talaga ay gumawa ka ng mailing list para sa blog mo. Sa WordPress, madali lang gumawa ng form para makapag-collect ng emails. Marerecommend ko rin na mag-offer ka ng PDF na ikaw mismo yung gumawa. Bibigyan ka nila ng email in exchange for that free PDF. Ang laking bagay nito kasi nagbubukas siya ng madaming monetization options in the future. Pwede mong gamitin yung mailing list mo para ibenta yung sariling products mo. O kaya magpa-sponsorship sa newsletter mo. As in, sobrang daming pwedeng gawin with that list. Kapag nagawa nyo na yung blog nyo at nakakuha na kayo ng traction, isa sa mga marerecommend ko ay mag-sign up sa Google AdSense. Dito makakapaglagay ka ng paid ads sa website mo. Basically, punta ka lang sa google.com/adsense/start. Tapos click mo yung get started dito, mag-sign in ka or gumawa ka ng account, at from there, pwede ka na mag-apply sa AdSense program. At syempre, pinaka-lucrative way para i-monetize yung passive income blog mo ay gumawa ng digital products na related sa niche mo. Pwedeng mga templates, PDFs, courses, as in endless ang options. Super solid to para sa passive income through your website. Pero sasabihin ko rin, kailangan mo muna ng loyal audience para dito. So wag mo munang unahin to sa simula. Hindi mo pa siya kailangan. Ang focus mo muna dapat ay mag-build ng content, mag-earn ng trust ng readers mo, at later on in the future, pwede ka nang pumasok sa digital product game. Para sa majority ng passive income blog owners, pinakamalaking part ng income nila usually galing sa affiliate marketing at sarili nilang digital products. At ang maganda sa digital products guys, malapit na sa 100% yung profit margin. Gagawin mo lang yung product once, tapos wala ka ng fulfillment costs. Kasi PDF lang yan or digital download lang talaga. And pwede siyang magbenta 24/7 kahit wala ka nang gawin. Kaya nga siya tinawag na passive income. Habang tuloy-tuloy mong binubuo yung blog mo, madami kang pwedeng gawin para ma-automate yung system at mas mapadali ang trabaho mo. Alam ko tinatawag natin tong passive income blog, pero to be honest, kailangan pa rin yan ng effort at time from you sa simula. Pero ang good news, pag nabuo mo na talaga siya, doon na siya magiging totoong passive. And yes, may mga kilala talaga akong mga tao na may passive income blogs na malaki talaga yung kinikita. Guys, business talaga to, legit. May mga blogs out there na 7, 8, or kahit 9-figure earnings na. Pero ang pinaka-importante sa lahat, mag-start na kayo. Alam ko madami tayong napag-usapan, pero feel free na balikan tong video anytime kung kailangan nyo ng guide. Super na-encourage ko kayong simulan nyo na agad yung pag-take ng action pagkatapos nyong panoorin to. Gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, gamitin nyo yung Hostinger, apply nyo yung 10% off code ko, mag-sign up kayo sa web hosting, at simulan nyo na yung pag-build ng content nyo. Sana may nakuha kayong value sa video na to. Yung goal ko talaga is turuan kayo ng strategic at step-by-step ways kung paano kayo makakapagdagdag ng income or makakagawa ng extra pa. Passion ko talaga to, and sana nararamdaman nyo rin yun sa buong video. Now, kung nag-enjoy kayo sa video o may natutunan kayo, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin for more content na kagaya nito. Gumagawa ako ng maraming videos tungkol sa personal finance, entrepreneurship, at investing. Thank you so much sa oras nyo, and see you sa next video. Peace!